Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong umaga ng Webes. Grabe ang mga nangyari kaninang madaling araw. Grabe tis mga lodi. Kasama ba kayo sa Take 2. Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Webes ng umaga mga idol, no? So grabe yung mga nangyari kaninang madaling araw. Mga lods, kasama ba kayo sa naging statistic? Nasama ba kayo sa statistic ng mga nawala at mga na-liquidate, mga idol? So, ayan. Grabe yung news natin, mga lodi, no? Matindi to, mga idol. Kaya, bago ang lahat, syempre, alam nyo na, palike muna ng ating video, mga lods, no? Napakalaking bagay nung like niya para nyo nang sinishare ang ating video. At syempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, lalo na kung ganito yung gusto nyo content. Everyday update, di kayo nahuli sa balita. Mga lodi, sino bang ayaw nun, di ba? So, yun. At siyempre, sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa description natin. So, ito ang ating chart, mga idol. Nakita nyo naman, winasiwas ang mga taong makukulit, mga idol. No, itong ating dulo nito, yung 1.8, dito ako na-liquidate na nakaraan eh. Diyan sa 1.86. Imagine mga idol, akala ko ito na yung pinaka-bottom niyan. Binalikan pa mga idol, no? So kahapon, medyo maaga tayo nag-record sa mga alas 6, alas 7 ata. So andito tayo nun. No, and then kasi syempre meron pa akong ginawang iba. Hindi ako nag-position nun mga idol. So nakita ko na lang mga idol, no, mga bandang gabi na. Actually, patulog na ako nun. Sabi ko, uy, sayang, di ako nakapag-position. Mga idol, ang ganda sana. And then, nakatulog na ako, nanaginip na ako ng mga 5 panaginip. Tapos, naihi ako, lumabas ako. Pagsilip ko sa chart, oh my goodness, biglang bumagsak na naman. Sabi ko, ang gulo. Sabi ko ganun. Hindi ko alam kung paano ko po. Wala ako sa PC, sa cellphone lang ako. So, hindi ako nagtangka. Kumbaga, sa madaling salita, in layman's term, hindi ako nagtangkang mag-position. So, and then, nakita ko na naman siya ng umaga na mataas na naman. Mga idol, sabi ko, ang dami sigurong na-liquidate. Sabi ko ganun. Grabe yung galaw ni market eh. Alam nyo ba kung ano itong blue na to, mga lodi? So, ito yung i-explain ko ngayon dahil gusto ko mag-position. Okay? Etong unang blue, etong baba sa blue na yan. Ito yung 50% niya, no? Ayan yung nasa taas niyan. Ito yung 50% niyan, mga idol, no? So, sa akin, gusto ko sana nga, tanggalin ko muna to para maano yan, ayan. Gusto ko sana nga bumunta dito sa 50%, no? Kasi in-expect ko, bababa siya dyan, saka siya magbabounce, mga lods, no? Hindi siya umabot at nag-bounce na siya ng malayo, pero in-expect ko pa rin na bababa siya dyan. In-expect ko magdodrop yung market Kumbaga sa akin, sa pananaw ko, 65 to 45%. 65%, ay 55 pala, 55 to 45%. 55% mga idol for me na magdodrop siya, mga lods, no? At kukunin niya yung kumbaga ito nga, unang sa akin, ang kukunin is ito, no? Yung kalahati. Yung 50%, ayan. Kukunin niya yan. Ayan, gaganin siya. Ini-imagine ko gaganin siya. Ayan. Tapos saka siya out. No? Ayun yung one scenario. Pangalawang scenario, ito yung isa sa mga sasagad siya dito. Kasi dito nagsimula mag-pump So, pwede niyang kunin yan bago siya umangat doon. Mga lods, no? Pangatlong scenario, sasagad siya dito talaga. Kukunin niya na yan, no? Parang ganyan na yan. Boom, boom, boom. Sagasaan niya lahat yan. Tapos, bounce. Ganun yung mangyayari sa kanya. Pang-apat na scenario, which is medyo, ito yung 45% ko, na medyo, malaki pa rin yung chance, mga doon, 45% nga So, na kokonso siya dito, tapos aangat na siya. No, ganun. So, ano bang dyan, mga idol, no? Ba't ayun yung reason ng blue na yan. No, ito yung 50% niya, mga lods, no? Yung isang blue kanina na binura ko, ano yun? Kasi nga, gusto ko, dahil nga naniniwala ako na bababa siya, gusto ko mag-position ng short. Ito, pwede na mag-position ng short dito kasi baka nga, alam nyo na, medyo gumanon siya. 'Di ba? Pero yung blue na yon, ano yun? Yun yung 50% naman neto. Ayan. Ayan. Yung 50% niya. No, ayun yung blue niya. Kanina. 'Di ba malapit na yun dyan?
Yan. So, ayun yan. Inisip ko, sa akin to babasagin niya muna yung 50% na yan bago siya mag-drop. Ganun, no? Kaya inihintay ko siya dyan. Kaya dalawa yung blue eh. Okay? So, ayun yung in-expect ko dyan. Kaya, ayun yung, habang nag-news tayo, hintayin natin na baka tumama siya dyan o something like that, no? Ganun yung aking gagawin, mga idol. Yun, so mag-news na tayo ngayon mga lods mga idol. Grabe mga balita natin ngayon. Babaguhin yung buhay nyo. So ito, grabe, $800 million liquidated in the past 24 actually hindi 24 hours to. Actually 12 hours lang to, mga ganun lang to eh. Mga 15 to 12 hours lang. O ganun lang yan. Kasi 'di ba kita niyo naman, parang alas 7 lang to kagabi, alas 6 eh. Oh, mga ganun lang yan, mga idol. Grabe yan. So, 674 million long position. Flash, no? Longs get flash. Talagang delete kayo lahat, mga idol. At the rest is short na, no? Kung ano man yung tira diyan, i-total niyo na lang. No? Short na, mga idol. Grabe. Ang tindi na nangyari, mga idol. Talagang winasiwas ang lahat. Durog. Sino ba mga nadali dyan, mga idol? Ako, sinabi ko yung totoo, hindi talaga ako nag-position dito. Wala akong kahit anong position dyan. Dahil may ginawa ako kagabi, medyo nilubayan ko yung market kagabi. Ngayon tayo magbababad, mga lodi. So, eto na. No? Ano ba yung mga reason? Alam nyo kagabi, kahit na may ginagawa ako, tumitingin-tingin pa rin ako sa X, sa chart. At nakita ko to, grabe to, mga idol. Dapat sa mga ganito nananahimik na lang eh. Mga lods eh. Sabi ko dapat nanahimik ka na lang, hindi ka na nagtitweet. Sabi dito ni Jim Cramer, bull market is alive and well. O, di ba? Bull market is alive and well. What? Syempre, ano yan eh, inverse Cramer yan eh. Ibig sabihin, bearish na tayo, no? Bear market na ba? Alive and well na yung bear market. So, sa tingin ko, kaya yun yung kaya nalito dito bumagsak eh. Isa pa, hindi lang yan, ang tinweet niya, mga idol. Meron pang isa, buying opportunity. Grabe, kaninang madaling araw lang to, mga idol halos halos alas 5 na. Quarter to 5. Ayun na yung post niya na yan. So, buying opportunity, sabi nga ng comment dito, just when I was starting to feel bullish, ruined. Sabi niya ganun, no? Grabe. Oh. Dapat di na siya nagtitweet no? Alam niya kasi yung alam niya yung ikaiinis at ikasasaya ng tao. So ngayon, doon siya muna sa ikabibisit ng tao. Bisiting ko muna kayo O, di ba? So grabe to. Mga idol, no? Nakakainis, mga lodi. Lalo na sa mga ginagawang signal si Jim Cramer. Si Jim Cramer ba yung buying at selling signal nyo? Mga lodi? Oh, ayan na. Grabe yan. At eto, no, meron tayong mangyayaring kasi sabi dito sa Poly Market, no, 98% ng probability that the Fed leaves rate unchanged, no, kumbaga hindi babaguhin. Kailan ba yung FOMC meeting? Kung titignan nyo dito sa ating Forex calendar, ang FOMC meeting natin is sa 29, mga idol, alas 3 ng madaling araw. No? Alas 3 ng madaling araw yan. Tapos sunod niyan, PPI ng Biyernes. Kasi Webes to, no? Biyernes. 'Di ba? Pero mga idol, ang sa akin, ito yung for me is parang nakakatakot to, mga idol. Kasi 98% post lang. Kumbaga, walang mangyayari, hindi tataas, hindi bababa. Si Jerome Powell, mga idol hindi natin alam yung sasabihin niya hanggat hindi pa tapos, mga loads, no? Paano pag bigla siyang may sabihin na magkakat siya or I don't know kung ano yung sabihin niya, no? Alam niyo naman na si Jerome minsan sumasalungat yan sa gusto ng mga tao, no? So, pero FOMC pa rin yan, mga idol, kahit na mag-post yan, which is ayun siguro yung talagang pwedeng mangyari. Pero wag nating halim tawag doon. Isa walang bahala, no? Na baka meron siyang baka biglang magbago yung isip nila. And then kung mag-post man, alam niyo naman yung hawkish o dovish na tono ng pananalita ni Jerome Powell. 'Di ba? Once na naging hawkish siya, nako,
'Di ba? Pag naging dovish naman siya, nako rin. Alam niyo naman yan. Alam niyo naman ibig sabihin ng hawkish at dovish, 'di ba? Mga idol. So doon bumabase yung ibang mga trader, no, sa kung ano yung magiging tono ng kanyang pananalita, kung magiging positive ba siya o negative, mga idol, sa mga susunod na mangyayari, no? Kasi ang January natin, meron tayong FOMC. Sa February naman natin yung February, CPI, hindi ko alam kung meron na ano. May 28 pala yung February natin, no? So wala tayong FOMC ng February, mga idol. No? Wala. February, March, naghahanap, wait lang titignan lang natin yung susunod na FOMC. March 19 na. March 19 na ng madaling araw susunod natin. 'Di ba? So dito pa lang sa January 30, magbibigay na siya, magpaparamdam na siya diyan kung ano yung mangyayari sa susunod na buwan, mga idol, no? So kung magiging dovish ba siya o hawkish, malalaman natin, mga idol. So ayan, ayun yung abangan natin, ha. At eto, mga idol, no? Dito na tayo sa geopolitical technique ng mundo ngayon. China is dumping US Treasury bond and buying gold in massive quantities. Mga lods, no? Kumbaga, mas gusto na ng China na bumili ng gold ngayon o kesa magano ng dollars, mga idol, no? Yung sa treasury bonds nila. Dahil nag-all-time high ngayon ang mga gold and silver, no? Kahit yung mga ibang mga bansa, medyo nare-realize nila yon, kaya medyo talagang ngayon, nasa FOMO, ngayon yung yung gold, nasa fear of missing out ngayon, kaya maraming nagbabay ng gold at silver, 'di ba? So naalala ko tuloy, mga idol, no, nung 2024, ang galing ng ginawa ni President, mga lodi, doon siya nagbenta ng gold. Imagine kung ngayon siya nagbenta ng gold na nasa all-time high yung ating gold, no? Magkano sana, mga idol, ang kikitain, no? Tanong natin kay Gro para malaman natin, no? Paano ba yun? Paano ko tatanungin yun? Magkano na ibenta ng Pilipinas ang gold noong 2024? At magkano sana ang kikitain kung ngayong 2026 ito ibinenta? Ayan, Tagalog na yan, Gro, baka mailito ka pa dyan, hindi na English yan. Si Grok pa yung inano. Ayan, tignan lang natin, kasi naalala ko nga, nagbenta nga pala, mga idol, di ba? Dito tayo sa bandang huli na yun. Nasaan na? Maraming kritiko, sandali lang, dito tayo. Gamit ang parehong ang potensyal na halaga, ito yun, mga idol, ang potensyal na halaga sana, no, kung nabenta ngayon, nasa 4.5 billion hanggang 4.6 billion, mga idol, no? Di ba? Kasi naibenta siya noon 2.1 to 2.3 billion. Kung ngayon siya ibinenta 4.5 to 4.6 billion, mga idol. Opportunity cost, ayan, potential na dagdag kita sana is 2.2 to 2.5 billion. Kung ngayon nila binenta, mga idol, 2.5 billion dollars ang nawala sa loob lamang ng 3 taon. 2 years pala. 2 years lang, kasi 2024, early 2026 pa lang ngayon, halos 1 year nga lang Imagine, 1 taon lang, mga idol, kung naghintay ka lang ng 1 taon mahigit, doble na sana yung kinita mo. Kaya lang, dahil ka, di ba? Wala.
Oh, ayun mas ayun yung ano natin diyan mga idol, no. Oh, bigla ko lang kasi naalala yun na nagbenta ng gold pala sa noong 2024 'Di ba? Doble sana mga idol, imagine 2.5 billion yung nawala. Dollars. Dollars mga lods Check nga natin yan 2.5 billion, no? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2.5 million. 1 2 3 2.5 billion. Tama ba? 2 3 4 5 6 1 2 3 Tama ba? Times 59 equals 147.5 billion pesos. Pesos na yan, di ba? Ayun na yun Mali ba ako? Ayun na magkalkula. Mga lods, nisip ko sana pambayad na sa utang ng Pilipinas Di ba? Grabe. Ang laki nang nawala, doble mga idol, no? So ayan, pero in China, sabi ko nga yung gold ngayon tsaka silver is nasa POMO, no? Nasa POMO era ngayon mga lods, no? Maraming napopomo, gustong bumili ng gold, ng silver kasi nag-all time high sila ngayon, tuloy-tuloy mga lods, di ba? So grabe yan. At eto, punta na tayo. Speaking of USA, Trump cancel EU tariffs from Greenland Arctic NATO deal, no? Ito yung pag nagsalita siya kagabi, mga idol kaya nga medyo gumalaw ng matindi yung market dahil dito President Trump just announced he will not impose the threatened 10% tariffs on the EU that were set to kick in on February 1, 2026. The reason? A framework deal has been reached with NATO Secretary General Mark Rutte on the future of Greenland and broader Arctic control, paving the way for future negotiation of U.S. interest in the strategic region. No tariffs escalating to 25% in June either, at least for now. Kumbaga, parang pinospon lang naman Pinospon lang ni Trump. Sinabi rito kinancel, pero anytime pwede niyang baguhin yan. No, kumbaga, meron kasi silang pag-uusap ni Mark Rutte Alam ko, na news ko na to kagabi, na nag-uusap sila niyan, di ba? This de-escalation comes right after 10 days of threats. EU pushback suspended trade talks and Davos drama. Market are loving the news. Ito mga idol ang opinion ko dito sa Greenland na yan, mga lodi, mapupunta yan sa US, mga idol. Yun lang sa akin maraming magrereklamo, maraming tututol, pero wala silang magagawa. At the end of the day, makikipag-deal na lang sila kay Trump. O sige na nga, ganito, pero ganito pero ganyan Huwag mo kang ganito, ganyan Ganun na yan. Ewan ko kung ano yung mapag-uusapan. Pero for me, mapupunta yan sa US. No? Sabi ko nga, magrereklamo sila, tututol sila. Pero bandang huli, makikipag-deal na lang sila kay Trump kasi wala talaga silang no choice, mga loads. Ganun kalakas si Daddy. Okay? So, ayun lang yung ano ko dyan, yung news, thoughts ko dyan. Donald Trump just confirmed a massive Greenland deal for America that will be in effect infinitely. Bobo na nga Art of the Deal, Overseas Edition. Ayan, it gets everything we wanted, real national security. Kasi ang pinupush ni Trump diyan, pag napunta sa atin yung Greenland, mga idol, yung Golden Dome, kasama kasi yan dun mga lods. Nasa plano nila yan mga idol Malaki yung ganap diyan ng Greenland. So kailangan mapunta sa kanya yon, sa kanila yon. This is how you play the long game. Strategic territory, Arctic dominance, critical minerals, security, locked in. Not for one term, not for one decade, but permanently. Kasi sa Greenland, mga idol, sa ilalim ng mga yelo na yan, sa ilalim ng mga tipak-tipak na napakatataas na yelo na yan, mga lodi, maraming minerals o maraming doon, yaman, mga idol. Yun na lang, yaman, no? May oil, may basta madami. Napanood ko sa YouTube May mga ayun daw talaga yung parang pinaka pinagtatalunan doon, yung yaman ng yung Greenland.
although napakalaki ng yelo doon mga lodi, meron dun sa ilalim nila na parang magbibigay sa kanila ng basta maraming resources, parang ganun, no? While past leaders begged and postured, Trump negotiated and won. The deal is coming out soon and by his own words, it delivers everything America needed to get. Strength, leverage, vision. This is what winning on the world stage actually look like, mga idol, no? So wala na silang magagawa dyan, maski si Putin sinabi na yan na it's a matter of time. Sabi ni Putin, no? It's a matter of time na wala na, ano na yan mangyayari, malakas yung US mga lodi, no? Baka nga kumampi na ako dyan sabi ni Putin. Hindi. Ito lang yung sinabi niya, mga idol, no? Si Putin, sabi, no? Trump can use our frozen billions to restore prosperity after a peace deal, no? Russia is discussing with the US the use of Russian frozen asset kasi nga 'di ba sinanction sila na froze yung mga asset nila. So ang gusto ng Russia, sige, yung mga pinrose nyo, ayun na lang yung gagamitin ko pang rebuild. No, ayan asset to restore territories affected by the fighting after a peace treaty between Russia and Ukraine is concluded, no. Ang sinasabi kasi nasa 300 billion ata dollars yun, mga idol Sa yung sa research ko, nasa 300 billion yung na-freeze na asset ng Russia. Ang requirements lang para pumasok ka dun sa Board of Peace is 1 billion. O di yung 1 billion, sige, sali kami sa Board of Peace, 'di ba? Pero yung the rest pang-restore 'yon nung mga naapektuhan sa laban ng Ukraine at ng Russia, mga idol. Ayun yung sinabi ni Putin, no? So nagkakaroon na sila ng usapan dito, mga idol, na sige na nga, ano na to delicates talaga kasi mga idol kung magkakaroon man ng World War 3, wala talaga, dead style lahat, lalo na kapag ginamit yung mga nuclear, no? Pero sinasabi ko nga nakaraan na yung US, meron na silang mga talagang matitinding technology, no? Siguro pang-cancel nun, pero I don't know, siyempre ano ko lang yun baka imagination ko lang yun. Pero once na mangyari yung nuclear war, wala na tayo. Delete na yung mundo. At syempre, maraming may ayaw nun dahil ngayon pa lang, mga idol, yung innovation natin, yung advanced technology, talagang lumalago. Tapos bigla kayo magigera, di sayang yung mga promising project na nangyayari at binibuild ngayon. So mas maganda na wag mangyari yon. So mas maganda na peace lang. So nag-iisip na yung Russia kung ayun nga yung condition. So nag-uusap na sila, hindi natin alam kung ano yung matatapos diyan magiging deal nila. Pero for me, positive, no? Maganda yung pwedeng mangyari. Okay? So punta na tayo sa crypto. Okay, no? Sabi dito pangalan nito, si Eric Trump, mga idol, no? Banks are blocking crypto bills. Ito na naman yung ating Crypto Clarity Act, no? Structure bill natin. Big banks are doing everything they can to stop crypto legislation. They're held an absolute monopoly over our financial system for years, mga idol, no? So, parang for me dito, hindi ayaw magpatalo ng bangko, no? Ayaw nila ng innovation kasi nga once na mangyari to, hihina sila, no? Hihina, ganyan. Pero alam nila sa sarili nila yan, mga idol, na wala na sila magagawa dahil nandito na tayo sa panahon na kailangan na nating mag-adapt, no? Blockchain na tayo dapat. So if you can beat them, join them na lang. Ganoon na lang yung pwede mangyari diyan, no? At once na mangyari yung structure bill na yan, mapapasa yan. Maniwala kayo, mga idol, mapapasa yung bill na yan. At once na mangyari yan, kumbaga, wala na tayong magagawa. Sige, makisama lang tayo. Sabi ng big banks. Once na mangyari yan, anong sabi? Banks to go fully into crypto. Ayan David Sachs says banks are expected to go fully into crypto once market structure legislation is out, no? Once na mapasa na yan, wala na rin kayong no choice, mga idol, kundi mag-pull na kayo dyan. Mag-pull swing na kayo, okay? TradFi isn't waiting on tech, it's waiting on rules. Clear laws
could unlock a major shift on how banks interact with digital asset. Eto mga idol, meron tayong matinding news tungkol dito sa Clarity Act na to, na hindi ko alam kung sasang-ayon kayo o hindi, no? Pero ito mamaya tong sige, basahin ko na dito na eh. Si Brad Garlinghouse clearly stated sa sa WEF, tokenization of assets is aimed at opening up investing to everyone, not restricting it to the elite. Kumbaga, hindi lang elite yung pwedeng gumamit, lahat tayo pwede. The real opportunity is tokenization is to make investment access global and available to everyone, no? Ayun yung sinabi ni Brad Garlinghouse, no? Ito yung aking papi. Si papi ko yan eh. Si Brad Garlinghouse, mga lods, no? Idol natin yan. At sabi ko sa inyo, yung tokenization, mga lodi, sa tingin Ripple na gumpisa niyan eh. So ngayon, 'di ba? Hype na yung tokenization. So hintayin na lang natin 'yan, mga idol. Andito na ba tayo? Sige, unahin ko na muna 'tong mga 'to bago yung sa Clarity Act. Sa XRP muna tayo. NYCE o New York Stock Exchange is officially launching with the on-chain transformation of traditional finance gaining real momentum. The positioning of XRP and RUSD has been critically important, no? So ito na nga 'yan. Sa NYC, mga lodi, alam nyo naman na BNY Mellon is partner na yan ng Ripple at syempre NYCE, alam na yan kung ano yung tatakbo dyan, mga idol, no? Tapos magiging 24 hours pa sila. Ayun, no? 24/7 trading, no? Sa tingin nyo, ano yung technology na gagamitin? Ayan na nga yan, no? Nakasit na, no? Dito na yung chart, to, mga idol. So waiting na lang tayo dyan. So, eto na. Isa to mga lodi sabi kasi dito, ito Tagalog na. Meron akong dalawang Tagalog dito na para maintindihan natin mga lods ng legit eh. Ito ba yan? Hindi, dali lang para malinaw. Okay. So, ito na. Sabi dito mga idol, no? The long-awaited pro-crypto bill could fail in the Senate, no? Sabi diyan could fail daw. Ano lang to mga lods, no? Pwede kasing mangyari to, pwede namang hindi mangyari. Ang Senate Agriculture Committee sa Senado na humahawak ng crypto regulation ay maglalabas ng bagong draft ng crypto market structure bill. Dito ako naguluhan bagong draft. Ibig sabihin, may bagong umbaga yung ginawa nila na wala, nagbago na to. Hindi, ano lang yan parang naisip ko lang. Batas na magbibigay ng malinaw na rules kung paano i-regulate ang crypto market. Hindi kasama ang stablecoin. Hindi kasama stablecoin nakalagay dyan. Pro-crypto ito dahil may proteksyon para sa developers. So ito yung pinag-usapan natin noong nakaraan halimbawa hindi sila madaling kasuhan o i-regulate na parang bangko kung sila ay gumawa lang ng code software at hindi humahawak ng pera ng iba. Meron pa rin ano diyan, hindi yan basta kumbaga, medyo komplikado yan mga lodi, no? Mukhang mabilis itong ginawa ng mga Republican. Pangunahing partido ni Trump ngayon, no? Republican si Trump, Democrats yung makakaliwa, parang ganoon. Plano nilang i-vote ito sa committee sa January 27. Si Trump daw ay handa at gustong pirmahan agad kapag naabot na sa kanya. Ayan. Pero may malaking problema mga idol, no? Kung republikanong lamang, kumbaga lamang yung Republican ang magsusulat at magpapasa nito, walang suporta mula sa mga Democrat, no? Syempre, ang kasi mga idol kailangan parehas no? Sa Democrat, malamang na mabibitin ito sa buong Senado. Bakit? Dahil sa Senado ng US, karaniwang kailangan ng bipartisan support, which is dalawa yan. Suporta ng parehong partido o kahit 60 boto para ma-overcome ang filibuster. Ano yung filibuster? Isang taktika para maantala o pigilan ang boto. Ayun yun. Kailangan talaga may parang tawag doon, lamang yung madami, majority, yun. Kaya kahit mukhang panalo, para sa crypto industry, ang bill na ito, pro-developer, malinaw na rules, mabilis na aksyon. Kung partisan lang, Republican versus Democrat, maaaring mawala ng saysay ang lahat ng lobbying, mga pagsisikap at
pera na ginagastos ng crypto company sa loob ng maraming taon. Daan-daang milyon na dollars. Sa madaling salita, mukhang maganda ang bill, pero kung hindi magkakasundo ang dalawang partido, baka hindi ito maging batas kahit na gusto ni Trump. Kaya nag-aalala ang marami sa crypto space na mawawala na naman ang pagkakataon para sa malinaw na regulasyon. Ito mga idol, bago ako magbigay ng thoughts, basahin na muna natin tong isa na to. Kasi tungkol din dito yan eh. So, si Jacob King mga lodi, medyo ano to eh. Kontra to sa sa nangyayari, mga lods, no. Lagi, no? Sabi niya, hindi talaga, kumbaga walang pakialam ang White House o administrasyon ni Trump sa crypto. Yun naman yung sa kanya, no? Sa crypto. Ginamit lang nila ang usapin ng Bitcoin Strategic Reserve bilang show o drama para mag-pump ng presyo ng Bitcoin at iba pang crypto. Kumbaga, para sa bulsa lang nila yon ng mga Trump administration daw. Mga taong malapit kay Trump, si Howard Lutnick, si David Sachs, at mga tsupol niyang anak. Mga anak ni Trump, no, na merong mga invest sa crypto, no, ay malamang malaki ang hawak na crypto investment noon. No, so nung kunyari, uy, kakaupo lang ni Daddy, no? Gamitin natin yung Bitcoin Reserve para pumalo yung market tapos mag-take profit na tayo. Ganun, parang ganun yung sinasabi niya rito. Kailangan nila ng mataas na presyo para makabenta o yung exit ng malaki. Kaya pinag-usapan nila ang strategic reserve para magtaas ang presyo. Pagkatapos nilang mabenta, malapit sa peak, kumbaga nabenta na nila sa top, 100 something K, di ba? Umabot tayo ng 124,000. Biglang nagbago ang tono nila laban sa crypto sa mga nakaraang buwan, 'di ba? Timing na hindi subtle o hindi halata, no? Nagbago na yung nila na, uy, wag tayo masyadong pahalata, pero ganyan. Ngayon, may top crypto advisor sa White House na umaatake kay Coinbase dahil umurong o nag-back away ang Coinbase sa pagsuporta sa isang bill na tinatawag na Clarity Act o Market Structure Bill para sa crypto. Ano ang problema sa Clarity Act ngayon? Kay Jacob, no? Ano problema nito ni Jacob sa Clarity Act? Hindi ito talaga nakakatulong sa ordinaryong gumagamit o sa decentralization, mga idol, no? Kalayaan ng crypto, yung pala yung decentralization, kalayaan ng crypto. Sa halip, pabor ito sa malalaking bangko sa Wall Street. Pinipilit nitong sumunod ang mga crypto company sa sobrang higpit na rules na katulad ng sa bangko, compliance, custody, settlement. No, kumbaga ayun yung reason kung bakit tumutol si Brian Armstrong. Sobrang mahal ng gasto sa pagsunod, kaya mawawala o mabubuwal ang halos lahat ng 99% ng maliliit at katamtamang crypto companies. Pagtatapos, mga bangko lang ang maghahari sa crypto space. Parang ganun daw 'yon. No? Ang sinasabi ni Jacob King, yung structure bill na 'yan, hindi rin 'yan para sa crypto. Para lang din 'yan sa mga bangko. So hindi nagbago. Parang ganun, no? Nagkaroon lang ng batas pero sila pa rin yung masusunod, parang ganun. Konklusyon, may nakatagong agenda talaga mula simula. Halata na ito. Opinion to ni Jacob King, mga lodi, hindi ito yung tunay na nangyayari na legit. Opinion niya to. Pero dahil sa greed, kasakiman ng marami sa crypto community, pinipili nilang maniwala at magbulag-bulagan ngayon. Hindi lang niloloko, talagang niloloko sila ng malinaw at sadya. Sa madaling salita, para sa kanya, ginagamit lang ng mga taong malapit sa gobyerno ang hype para sa sariling kita at mga regulasyon na pinapakita nila ay para kontrolin at pahinain ang decentralization crypto para sa interes ng malaking bangko, hindi para sa kabutihan ng lahat, no? Ayun yung sinasabi dito, no? Kasi mayroon sinabi dito si Patrick Quitt, no, na parang sinasabi niya, no bill is better than bad bill. Kumbaga parang sinasabi kasi dito mga idol na mas maganda ipasa na yung batas. No, ayun yung sinasabi dito ni Patrick Quitt, mga idol. So dito na yan. Dito na tayo magtatapos sa issue na to. Kay Brad Garlinghouse. Kasi nirepost niya to yung kay Patrick Quitt . So dito naman, si Patrick Quitt kasi parang dito si Jacob King,
binara niya si Patrick Quit, no? Parang hindi siya sang-ayon na hindi, wala, sabi niya rito, wala yan, pakanalang nila yan, huwag kayong maniwala, ganyan-ganyan, no? Si Brad Garlinghouse naman, okay sa kanya yung sinabi ni Patrick Quit. Sabi niya rito, let's not perfect be the enemy of good. No? Kumbaga kasi sinasabi ni Brad Garlinghouse, walang masyado kayong perfectionist. Parang ganun. This right here is the key. No piece of legislation has ever been perfect by everyone's standard. Sabi niya, wala namang batas na lahat sumang-ayon eh. Kumbaga, laging may kokontra. What we need is a clear framework allowing innovation to flourish, exactly what market structure will deliver. I'll keep saying it even if others disagree. Sabi niya ganun, no? Clarity over chaos, which is, lagi niyang sinasabi yan mga Lodi, mas maganda yung may malinaw kaysa labo-labo, may sinusunod na batas, no? Kaysa labo-labo. Yun yung sinabi niya. So, basahin natin ngayon to, ang pinagmulan ng lahat. Mga idol. What a privilege is it to be able to say those words. Thanks to President Trump victory and the pro-crypto administration he has assembled. No? Ayan na, kumbaga, sige, mamaya na ako magbibigay. Ibasahin mo na natin. But let's not kid ourselves. There will be a crypto market structure bill. It's a question of when. Tama yan mga Lodi. Mangyayari yung bill na yan, mapapasa yan. Not if. Assuming a multi-trillion dollar industry will continue to operate indefinitely without a comprehensive regulatory framework is a pure fantasy. No, walang ganun. No, ibig sabihin $1 trillion industry tapos walang batas, gumagalaw kayo na bahala lang kayo sa buhay nyo. Pwede ba yun? Siyempre dapat meron. So, do we take advantage of the opportunity to pass the bill now with a pro-crypto president, control of Congress, excellent regulators at the SEC and CTFC to write the rules and healthy industry? And a healthy industry? Kasi ano question mark pala. Or do we fumble the ball and allows them to write punitive legislation in the wake of a future financial crisis? Ala dude prank. You might not love every part of the Clarity Act, but I can guarantee you hate the future them version even more. Let's keep working to improve the product, recognizing that the compromises will need to be made in order to get 60 votes in the Senate, but let's not perfect be the enemy of good. Ayun, sinabi niya. No? Ito, mga Lodi, explain ko sa inyo ha, sa abot ng aking makakaya, mga idol. Ang tanong, gusto nyo bang maipasa yung Clarity Act o yung batas sa crypto ngayon o ayaw nyo? O gusto nyo sa next administration na Democrats na yung magpapasa? Ganun. 'Di ba? Baka pag yung Democrats na yung magpasa, mas hindi kayo sumang-ayon. Ganun yun mga idol, no? Parang sinabi dito, you might not love every part of the Clarity Act. Sabi niya, hindi niyo talaga yung iba, hindi, sabi nga ni Brad, walang perfecto eh. Hindi nyo man mahal yan lahat. Kasi labi. But I can guarantee you, you will hate a future dem version of even more. 'Di ba? Kung Democrats yung magpapasa niyan, baka mas wala na lalo, mga idol. Ngayon, meron tayong pro-crypto president, meron tayong pro-SEC chairman president, Scott Bessent, CTFC, na kumbaga mga pro-crypto. Kumbaga ngayon yung pinaka-timing na ipasa yung batas na to kaysa kontrahin nyo ng kontrahin at magpasa ng batas na yung mga Democrats na. Anong gusto nyo? Parang ganun. Di ba? Baka pag sila yung nagsulat ng batas na yan, yun na nga, dalhin na beses ko na inulit ha. Di ba? So, kaya nga sabi dito, let's not, kasi gusto nyo perfect eh. Pero goods naman na eh. 'Di ba? Oh, this right here is the key, no piece of legislation has ever been perfect by everyone's standard, no? Kumbaga mas maganda na maipasa na to ngayon, mga idol, na pro crypto pa yung government kaysa sa susunod na termino, 'di ba? Kayo, anong sa tingin niyo doon, mga idol? No? Kaya kung yung iba tulad nito nila Jacob King, hinahanapan ng masamang butas yung government,
ganito lang yan, sa ano nyo na lang yan, gusto nyo lang kumita, ganito ganyan, ganito ganyan. Decimalization Paano kapag Democrats na yung is nakaupo? necessary. Baka anong It's mangyayari? ironic mga that we lodi? see two Imagine, emerging countries ano na leading. to? Pro-crypto pa yung government niyan. 'Di ba? Tapos kumukontra na kayo. Paano pa pag hindi pro-crypto? Sila yung magpapasa ng batas sa crypto tapos hindi sila pro-crypto. So, ang sinasabi dito ni Patrick Witt at ni Brad Garlinghouse, pasan nyo na, mga lods, no? Mas maganda na yung let's keep working to improve the product, recognizing that the compromises will need to be made in order to get 60 votes, no? But let's not let perfect be the enemy of good. Di ba? So, ayun yun. Ayun yung pagkakaintindi ko, mga idol. So, nasa inyo na yan kung paano. Overall, mga lodi, ano bang pwede mangyari ngayon 2026? Di ba? Ripple predicts 2026 will be the year institutional crypto goes mainstream, driven by stablecoin, tokenization, custody, and AI. Ayan. So, innovation tayo ngayon 2026. Adoption at iba pa. So, ayun. Grabe. Ang haba ng news natin, yan na. Umano na siya. Pumunta na siya dyan. Kaya lang, magre-relogin muna ako. So, tatapusin ko na yung ating news. Sana na-enjoy nyo yung ating balita ngayong umaga, mga idol, no? At syempre, kung nagustuhan nyo yung kwentuhan natin, subscribe kayo at like nyo yung video. And like nyo yung video, mga loads. Importante yung like. Ayun lang yung niling ko, like. And syempre, kung kaya nyo i-share, click nyo yung notification bell. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung ating link dyan sa baba ng description. Sama-sama tayo. Kita-kits mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up?